Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ni Sandro sa mga kalalakihan na makakasama nila sa pagliligtas kay Denise. Yes, sir. Agad na sagot ng mga ito. Galit na galit siya sa sarili niya. Naunaan naman siya ni Zoren sa paghanap ng asawa niya. Halos mamuti ang kamao niya sa dilim ng pagkakakuyom niya. That bitch! Kung hindi dahil sa kanya, naligtas ko na si Denise. Kapag naalala niya si Kyle, nanggigigil talaga siya sa sobrang galit. Napakatusan ng babaeng at nagawa pang malaman ang plano nila dahil inakit itong isa sa tauhan nila. Ginamit itong katawan para malaman ang susunod nilang hakbang. Tara na! Inagisan siya ni Xander na isang klase ng barel. Let's go and save your wife, Colton. Wala tayong dapat sayangin na oras. Dagdag pa ni Sandro. Nagmamadali silang sumakay ng sasakyan. Tama si Sandro. Wala dapat sayangin na oras. Kanina pa siya gising at nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na umiiyak. Na magising kanina'y narito na siya sa isang napakadilim na kwarto. Bigo siya sa pagtakas. Pinahid niyang luhat ni yakap ang tuhod. Bakit pa palagi na lang ang malas niya? Mas talo lang siyang naluha sa naisip. Kinapa niyang tiyan at saka patuloy na umiyak. Hindi niya alam kung anong kahinatnan niya sa kamay ni Zoren, kaya mas lalo siyang natatakot para sa kanila na magiging anak niya. Kung nagawa lamang sana niyang tumakas, wala siya ngayon dito. Natigil siya sa pag-iyak na makarinig ng pagtatalo sa labas ng kwarto kung nasaan siya. Pinahid niya ang luha at tumayo para lumapit sa pinto. It's all your fault, bitch. Kung sinunod mong plano natin noon, wala tayong problema ngayon. Kaya wag mo akong sisihin sa kapalpakan mo. Galit na singhal ni Zoren sa kausap. Kasalanan ko pa. Magpasalamat ka na lang dahil dumating ako. Dahil kung hindi ako dumating, baka pinaglalamahin ka na ngayon. Singhal pabalik ng kausap ni Zoren. Nanigas siya sa kanitatayuan nang marinig ang boses na kilalang kilala niya. Ang ate Kyle. Umiiyak na umatras siya. Kumalat ang liwanag sa kwarto. Kasabay ng pagbukas ng pinto at pumasok ang dalawa. Tama nga siya. Ang kapatid niya ang kausap ni Zoren. Ate Kyle? Bakit? Ang dami niyang gustong itanong dito. Paano nagawa nito sa kanya ang ganito? Oo at hindi kapatid ang turing nito sa kanya pero hindi naman niya inaasahan na aabot sa ganitong kaya nitong gawin. Nakipagsabuatan to kay Zoren para kidnapin siya. Bakit? Inikutan lang siya ng mata ni Kyle at sumandalito sa pader. Huwag ka nang marami pang tanong, Denise. Sumama ka na lang kay Zoren at pagpakalayo-layo kayo para manatili kang ligtas. Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano ba ang nagawa ko mali sa inyo nila mama at papa? Puro nang hinanakit na tanong niya. Bumakas ang ines sa mukha ni Kyle. Ang drama mo. Sundin mo na lang ang utos ko. Tumingin to kay Zoren. Ipatanggal mo ang bata katulad na napag-usapan. Sabi nito bago lumabas at iniwan sila ni Zoren. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Ipatanggal ang bata? Ang anak na nasa tiyan ba niya ang tinutukoy nito? It's alright, Denise. We can make our own babies. I don't want you to give birth to that fucking child. Gumapang ang sobrang takot sa katawan niya. Hindi ninyo maaaring gawin sa akin to. Hindi niyo papatayin ang anak ko. Nag-uunahan sa pagtulo ang luha niya. Hindi siya makapaniwala na pati ang walang kamaliman na nasa tiyan niya ay madadamay sa kahayupan ng mga ito. Tila sasabog ang puso niya. Isipan pa lang na mawawala ang magiging anak niya ay para na siyang mamamatay. Shut up, Denise. You will never learn to love me as long as that thing is here. Umiling siya paulit-ulit habang umiiyak. Please, Zoren, wag ang anak ko. Pagmamakaawa niya. Nagmamakaawa ko sa'yo. Ito na lang dahilan kaya nabubuhay siya. Wala na sa kanya si Colton, kaya hindi niya kakayanin kung pati ang anak niya ay mawawala pa sa kanya. Lumapit sa kanya si Zoren. At tinaplos ang pisngi na may ngiting nakapaskil sa mukha. There's nothing you can do, Denise. It is the best thing for us. Can't you see? I'm doing this for us, alright? Para sa kanila. Nasobrahan na ba ito sa pagkabaliw? Paano para sa kanila ang ginagawa nito? Naalala niyang sinabi nito sa kanya kaya tabuhayin siya ng loob. Ang sabi mo sa akin nung una, handa akong alokin ng anak mo. Agad na pinutol siya nito. I changed my mind, Denise. Tama si Kyle. Hindi mo ako magagang mahalin hanggat may alaala ka sa lalaking yon. Hindi nag-iisip na lumuhod siya sa harapan nito. Nagmamakaawa ko sa iyo, Zoren. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Gagawin kong lahat ng gusto mo maawa ka. Patuloy siya sa pag-iyak. Wala siyang pakialam kung nakakaawa siya tingnan o kahit maging alipin pa siya nito ngayon. Kahit pa ulit-ulit pa siya na magmakaawa, ay gagawin niya
Kung ito lang tayong paraan para maligtas niya ang nasa sinapupunan niya. Parang awa mo na, Zoren. You said you have an offer to me, right? Makikinig ako sa'yo. Lahat ng sasabihin mo, pakikinggan ko. Halos salika na niya ang paa nito sa pagmamakaawa niya. Mawala ng lahat sa kanya, wag lang magiging anak nila ni Colton. Umupo si Zoren sa harap niya. Pinantay ang mukha sa kanya habang may ngisi na sa labi. Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, Denise, nagbago ng isip ko at wala ka na magagawa ron. Hayop ka. Nginig ang boses sa sambit niya. Hayop kayo, mga wala kayong puso. Hindi mapigilang sigaw niya. Napupuno ng sobrang galit ang dibdib niya. Isang malutong na halakak ang pinakawalan ni Zoren bago siya iniwan. Muli na namang namatay ang ilaw sa kwarto kaya't bumaha ang dilim. Sa buong kwarto ay hagulhol lang niya ang tayong naririnig. Nang malaman pa lang niya na ang kapatid niyang isa sa may pakana ng pagkidnap sa kanya ay masakit na. Paano pa kaya ngayong nalaman niya na balak na mga itong patayin ng anak niya? Alam niya kung gaano kasama ang ugali ng ate Cal niya, pero hindi naman niya inaakala na para itong kriminal kung mag-isip. Dahil lang sa pagkakagusto kay Colton, magagawa nitong idamay ang anak niya. Patuloy siya sa pag-iyak. Pagod na ang katawan niya. Gusto nang bumigay ng isip at katawan niya pero hindi niya magawa na ipikit ang mga mata. Paano kung sa pagising ay wala ng anak na nasa tiyan? Kumuyom ang kamay niya. Kahit ano pa ang mangyari, hindi siya papayag na patayin ng mga ito ang anak niya. Pinahid niyang luha at saka tumayo. Hindi siya pa pwedeng umiyak at hintayin na magawa ng mga ito ang plano sa anak niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para tumakas. Pilit binubuksan niya ang pinto pero hindi niya magawa. Nang tumingin siya sa bintana nanlumo siya dahil naka-grills iyon sa labas at hindi siya kasya. Muli siyang bumalik sa tapat ng pinto. Nilapat niya ang tenga sa pinto at pinakinggan kung may tao ba sa labas. Gusto ko sanang tumagay ka, Nor. Kaya lang di naman natin po pwedeng iwan itong babae sa kwarto. Dinig niyang sabi ng isang lalaki. Lasinggero ka talaga, Grigor. Isa pang tinig ng lalaki ang kanyang narinig. Ina mo ka. Ikaw din naman inom na inom na. Kung hindi lang malaki ang pasahod dito sa atin, hindi ako magtsatsaga sa lugar na ito. Tsaka diba illegal tong ginagawa natin? Paano kung pati tayo madamay sa pagkidnap dyan sa babaeng nasa loob? Mahina ang boses ng naunang lalaki na tila ba takot. Tsaka napansin mo ba? Halos lahat sa relito may dalang barel. Di ba nakakaduda? Dugtong pa nito. Grigor, sundin na lang natin ang iniutos sa atin para makuha natin ang pera. Sabi na ikalawa. May palagay siya na baguhan lang ang dalawang tao na nag-uusap. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang subukan kung gagana bang plano niya. Mas mainam na subukan niya kaysa wala siyang gawin. Mga kuya, mahinang tawag niya. Kanor, narinig mo yon? Takot na tanong ng lalaki sa kasama. Ang ano? Takot na tanong ng isa. May narinig ako nagsalita. May multo yata sa lugar na ito. Takot na sabi ng isang lalaki. Napangawi siya. Pipili na lang ng bantay si Zoren ay yung mga duwag pa talaga. Mga kuya ako to. Yung babaeng maganda na naririto sa loob ng kwarto. Sabi niya. Isang malakas na aray ang narinig niya. Ano ba, Kanor? Baka bato ka naman. Reklamo pa ng isang lalaki. Masyado mong tinatakot ang sarili mo. Hindi naman multong narinig mo eh. Yung babae pala sa loob ng kwarto niya na nagsasalita. Naiinip na siya at kailangan niya na makalabas ng kwartong to at makatakas. Mga kuya, gusto niyo bang kumita ng mas malaki kaysa sa ibabayad sa inyo ngayon? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Walang nagsalita. Napapikit siya at tagbuga ng hangin. Mukhang hindi tumalab ang plano niya. Nawawala na siya ng pag-asa makalabas sa kwartong ito. Kanor, narinig mo ba ang sinabi niya? Mas malaking kita raw. Agad na padilat siya na marinig ang boses ng isa. Di ba mas malaking kita, mas maraming alak? Sabi ulit ng isa. Lasinggero nga. Dinig niya ang paglapit ng yabag ng mga ito kaya't napangiti siya. Magkano naman ang kikitain namin dyan? Tsaka anong kapalit? Tanong ng ikalawang lalaki. Ganito, kuya. Tulungan niyo ako makatakas dito at pangako. Ay, ayaw ko. Baka malintikan kami kay boss niyan. Agad nang tanggi ng lalaki sa kanya. Tsaka nakakatakot ang mga tao rito. Halos lahat sila may dalang baril. Lasinggero lang kami pero takot naman kami sa bala. Kaya di bali na lang ho. Bumuntong hininga pa siya kunwari. Sige, kayong bahala. Kapag pinatakas si sana ako dito, ibabalik ko ng 10 beses ang ibinayad nila sa inyo. Pero dahil ayaw niya naman pala, edi, kayo nang bahala.
Sino ba naman kasi ako para pilitin kayo, di ba? 10 doble? Sigurado ka? Shh! Ano ba, Grigor? Hinaan mong boses mo, baka may makarinig sa atin. Saway ng isa. Tuluyan na siya napangiti. Sabi na nga ba't kakagat ang mga to sa offer niya? Miss, madam, alam niyo ba kung gaano kalaki ang binayad nila sa amin? At nasabi mong 10 beses niyong dodoblehin iyon? May duda sa boses sa tanong ng lalaki. Magkano ba? Tanong niya. Sigurado naman siyang kayang-kaya ni Colton na doblehin yon. Baka nga 1,000,000 beses pa. 30,000, madam. Sagot ng lalaki. Di ba ang laki? Hindi yun basta pera lang. Tig 300,000 kayo? Okay, deal. Putol niya sa lalaki. Grigor, deal daw? Halata sa boses ng isang di makapaniwala. Mababawasan ng offer ko kung di niya bibilisan ang pagpapakawala sa akin dito. Mabuti na lang mukhang perang dalawang to. Kundi wala siyang magagawa at di makakalis sa kwartong to. Madam, hindi yun ganun kadali. Boses iyon ng unang lalaki. Kumunot ang noon niya. Marami kasi ang bantay sa paligid. Tsaka wala pa sa amin ang susi ng kwartong ito. Pero wag kang mag-alala, madam. Gagawa kami ng paraan para makuha ang susi. Gagawin namin ang iniutos mo sa amin. Basta katulad na napag-usapan natin, pabayaran mo kami ng 10 doble. Paniniyak ng ikalawang lalaki. Tumango siya kahit di niya naman kaharap ang mga ito. Huwag kayo mag-alala. Tutupad ako sa usapan natin. Basta mga kuya bumalik kayo agad kasi gustong gusto ko na makaalis sa lugar na to. Dahil habang tumatagal siya sa loob ng kwartong to, mas lalo nanganganib ang buhay ng batang nasa sinapupunan niya. She would never let them kill their child. Kaya gagawin niyang lahat para makatakas ngayong araw. May 10 minuto na siya naghihintay sa pagbabalik ng dalawa. Pero hanggang ngayon wala pa rin ang mga ito. Bawat usad ng oras hindi niya mapigilan ang nakaramdam ng takot na baka bigla nilang sumulpot si Zoren at Ate Kyle sa harapan niya at gawin ang masamang balak sa anak niya. Nagmamadali siyang tumayo na makarinig ng yabag. Nakangiti nang lumapit siya sa pinto na marinig ang pagbukas nito. Mabutit dumating na kayo. Natigil siya sa pagsasalita nang bumaha ang liwanag sa kwarto. Si Zoren ang nasa harapan niya. Napaatras siya. Nagsimulang kainin ng takot ang puso niya. Bakit naririto ito ngayon? May balak ba ito sa anak niya? Bakit para ka nakakita ng multo, Denise? Kanina lang nakangiti ka tas ngayon nakasimangot ka na? Lumapit si Zoren sa kanya kaya umatras siya muli. Anong kailangan mo? Nginig ang boses na tanong niya. Nilapag ni Zoren ang dalang pagkain sa ibabaw ng kama. May dala pala itong tray ng pagkain. Hindi niya napansin iyon at saka wala na rin siyang pakialam pa. Dinalhan kita ng pagkain dahil alam kong gutom ka na. Nakayom niya ang kamao. Nang mag-alala ito'y parang walang ginawang masama sa kanya. Kaya nga siya narito sa lugar na ito'y dahil dito. Mamaya na ako kakain, sabi habang panay ang sulyap sa pinto na bukas. Mahinang natawa si Zoren. Wag mo nang subukan tumakas, Denise. Kahit makalabas ka sa pintong yan, hindi ka pa rin patatakasin ng mga tao ko sa labas. Napanunok siya. Alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Pero sa tulong ng dalawang lasinggero, alam niya na may pag-asa siya. Eat now, Denise. I want to see you while you are eating. I remembered when I was looking every time I had a chance. It is so satisfying. Lalo na kapag naririnig kong boss mo sa cellphone. Para ako nasa langit. Nakatitig na naman ang kakaiba sa kanya si Zoren. Tingin ng may pagnanasa. Pinipigilan niyang huwag mapangiwi. Kahit ang totoo ay gusto niya itong sungal-ngalin. Dahil sa utos nito, kumain siya. Inubos ang dala nitong pagkain. Katulad ng gusto nga nitong mangyari. Nakahinga siya na maluwag nang tumayo si Zoren para umalis. Di niya kasi matagalan ng baliw na to. Huminto si Zoren sa paglalakad na nasa tapat na ito ng pinto. Lumingon to sa kanya. Accept the fact, Denise. You can't escape from me. Kahit ano pang gawin mo, sa akin ka pa rin at hindi sa kulto na yon. Sabi pa nito bago tuluyang umalis. Baliw talaga. Nasabi na lamang niya. Muli na namang bumaha ang kadiliman sa kwarto. Bumuga siya ng hangin. Sana'y dumating ng dalawang lasinggero para makalabas na siya sa kwartong ito. Madam! Nagmamadali siya nagtungo sa pinto nang marinig ang pagtawag sa kanya. Mga kuya, dala niyo na ba? Agad na tanong niya. Madam, nagkamali kami ng kuha ng susi, sabi ng isa. Kumunot ang kanyang noo. Paano magkakamali ang mga ito? May iba pa bang nakakulong sa ibang kwarto bukod sa kanya? Pasensya ka na, madam. Yung susi sa kabila nakuha namin yung sa bata. Paliwanag ni Rigor.
Mas lalo pang lumalim ang kulot sa noon niya. Teka mga kuya, ibig niyo bang sabihin may batang nakakulong sa ibang kwarto, kagaya ko? Oo, meron ho madam. Akala nga ho namin, kilala niyo kaya't sinabi namin sa inyo. Ilang sandali siyang napaisip. Sino naman kaya ang batang iyon? Teka, hindi kaya may dinukot pa sila Zoren bukod sa kanya? Ganito na lang mga kuya. Kunin niyo ng susi ng kwartong to tapos saka natin pag-usapan tungkol sa batang sinasabi ninyo. Agad umalis ang dalawa sa sinabi niya. Sumandal siya sa pinto at pumikit. Kapag nakaalis siya sa lugar na ito'y lalayo siya. Kung kailangan kalimutan at baguhin niyang katauhan gagawin niya. Protektahan lamang ang anak niya. Denise, masaya ako dahil nawala ng batang to. Ngayon matututuhan mo na rin akong mahalin. May ngiti sa labi na saad ni Zoren habang hawak ang isang sanggol na nababalot ng kulay pulang likido. Nanlaki ang mata niya na makita ang sarili na nakahiga at may malaking hiwa sa tiyan. Ang anak ko! Habol ang hiningang nagmulat siya ng mata at agad tinapa ang tiyan. Shucks! Panaginip lamang pala. Pinahid niya ang pawis sa noo. Hindi niya namalay nakatulog na siya nakasandal sa pinto. Ilang beses siyang naparanok na maalala ang napanaginipan niya. Kahit panaginip lang yun, di pa rin niya maiwasan ang matakot dahil alam niya na maaari magkatotoo yun kapag di siya nakatakas sa lugar na ito. Madam! Agad tumayo siya na marinig ang pagtawag sa kanya. Dala niyo na? Tukoy niya sa susi. Oo madam, nakuha na namin. Sagot ni Grigor. Kanor, dinala mo ba yung sinabi ko sa'yo na dalhin mo? Tanong ni Grigor sa kasama. Tuwang-tuwa siya nang bumukas ng pinto. Agad lumabas siya pero nagtatakang nalibot niya ang tingin sa paligid. Walang tao. Teka, sino yung mga nakausap niya? Mga multo ba? Muntik na siyang mapatili sa gulat na may kumalabit sa kamay niya. Madam! Nagyuko siya ng ulo. Ilang beses siyang kumarap para masigurong hindi siya naduduling lamang. Alam namin na maliit kami, madam. Kaya huwag mo kaming tingnan ng ganyan. Nagsalit-salita ng tingin niya sa dalawang maliit na duwending nasa harapan niya. Bukod kasi sa maliit at tila 3 taong gulang, ay magkamukha pa mga ito.